Kabanata 7. Amigo, iminumungkahi ko na sa katapusan ng Pebrero ang kasal ng mga bata. Sabi ni Don Mariano. Halos tumango naman ang lahat. Nandito na kami ngayon sa hapagkainan, nasa kaliwa ko si Ina at sa kanan ko naman si Maria. At kung minamalas ka nga naman, nasa tapat ko si Juanito. Kaazar, bakit di man lang siya tumutol sa kasal na to? May gusto ba talaga siya sa akin? Gosh, kahit kailan ang asyumerang frog mo talaga, Carmela. Sa ika-29 ng Pebrero? Tamang-tama, kaarawan din ni Carmelita sa araw na iyon. Nakangiting sagot ni Don Alejandro. Shucks! Leap year din pala, pero teka, sabi ni Lola Carmena, namatay si Juanito sa araw ng kasal nila Carmelita, tapos after a week, nagpakamatay naman si Carmelita. And ngayon, nasulat ulit ang tadhana at nagtakda muli ng bagong petsa kung kailan mag-aaganap ang kasal. February 29th. Oh my gosh! Di bale, June pa lang naman ngayon. Makakapagplano pa ako. At nais rin sana ng pamilya namin na sa simbahan ng San Alfonso sila ay kasal. Kami na rin ang bahala sa lahat ng gastusin. Sabi naman ni Doña Juanita Alfonso. Gosh, seryoso nga sila. Kakasal na talaga kami. Napatingin ako kay Juanito pero mahinahon lang siya habang kumakain. Hindi ba talaga siya tututol sa kasal na to? O baka may kapalit ang pagpapakasal na to. Ganun kasi yung mga napapanood ko sa mga movies, nagbibigay ng kondisyon yung mga napipilitang magpakasal para pumayag sila. Siguro pinilit niya ang magulang niya na bigyan na siya ng malaking pamana. Anong masasabi mo, Binibining Carmelita? Tugon pa ni Doña Juanita. Nagtaka ako kasi nakatingin na silang lahat sa akin ngayon. Anong meron? Anong masasabi mo, Binibining Carmelita? Tugon pa ni Doña Juanita. Nagtaka ako kasi nakatingin na silang lahat sa akin ngayon. Anong meron? Nagulat naman ako nung dahan-dahang dumikit sa akin si Ina at bumulong siya. Anak, tinatanong ka ni Doña Juanita. Sabi niya, oh my gosh, ako nga pala si Carmelita sa panahong to. OMG, nakalimutan ko. Ano po ulit yun, Doña Juanita? Tanong ko. OMG, bakit nanginginig yung kamay ko? Feel ko tuloy na sa Q&A portion ako ng Miss Universe. Napatingin naman ako kay Doña Juanita na ngayon ay nakangiti ng todo. Shucks! Narinig rin pala niya na natatay ako kanina. Gusto ko sana malaman kung hanggang ilang anak ang gusto mo isilang. Tanong ni Doña Juanita. OMG! Ano daw? Awkward! Napatingin naman ako sa kanilang lahat. Mukhang seryoso naman sila. So, di nila ako pinagtitripan. Seryoso talaga silang malaman kung ilang anak ang gusto ko. Gosh! Wala pa nga sa isip ko ang pag-aasawa tapos anak agad. Marahil ay hindi pa makapagdesisyon ang Binibini dahil sa siya'y bata pa. Narinig kong sabi ni Don Alejandro, si Ama. Well, buti naman aware sila na bata pa ako. Iminumumungkahi ko lamang na mas makakabuti kung madami ang inyong magiging anak ni Juanito. Hindi ba, anak? Dagdag pa ni Doña Juanita sabay tingin kay Juanito. Gosh, awkwardness to the highest level na ito! Mukhang nagulat din si Juanito dahil sa sinabi ng nanay niya. Medyo nasamid pa nga siya kaya agad siyang uminom ng tubig at pinunasan niya ang kanyang bibig. Napa-ehem-ehem pa siya bago siya nagsalita. Opo, Ina, mas mabuti nga iyon. Sagot ni Juanito tapos napatingin siya sa akin. Parang gusto ko masuka sa lahat ng naririnig ko. Ang awkward talaga. Bakit ba pag-aanak ang gusto nilang malaman? Ay, sa palagay ko, sapat na ang 12 anak. Sabi ni Ginoong Seryo, ang panganay sa magkakapatid na Alfonso. Nakapang general outfit siya at mukhang sanay na sanay talaga sa labanan. May pagkakawag din sila ni Juanito pero mas mature siya tingnan at mukhang palaban na palaban. Masyado nang marami ang 12. Mas maganda kung 10 na lang, sabi naman ni Don Mariano.
What? 12 na anak versus 10? Anong pinagkaiba nun? Pareho pa ding madami yun eh. Feel ko tuloy para akong inahing baboy niyan. Hanggang 8 anak siguro ang imumungkahi ko. Sabi naman ni Don Alejandro, ama. Gosh! 8 talaga? Mukha silang nagbibiding dito ah. Gosh! Ano sa palagay nyo? Juanito at Carmelita? Tanong ni Doña Juanita. Napansin niya siguro na hindi kami nagsasalita ni Juanito at halos sila lang ang nagpaplano ng lahat. Wala, ako. 7 anak, Juanito. Oh, shucks! 7 anak? Seryoso ba siya dyan? O sinasakyan niya lang ang trip nila? Nilakahan ko ng mata si Juanito pero deadma lang siya. Pinagpatuloy lang niya ang pagkain niya. Wala? Anong ibig mong sabihin, anak? Ayaw mong magkaanak? Sus Mariosep! Gulat na tugon ni Doña Soledad, si ina. Tapos parang kakapanood lang ng horror movie ng mga tao dito kasi lahat sila ay gulat na gulat sa sinabi ko. Anong problema doon? Ano naman kung ayaw ko magkaanak? Masisira lang ang sexy body ko, no? Bawiin mo ang sinabi mo, Carmelita. Bawiin mo ang sinabi mo, Carmelita. Tinuturing na isinumpa ang babaeng walang anak. Bulong ni Maria. Oh gosh. Ang ibig ko pong sabihin, wala nang masasaya pa kundi ang magkaroon ako ng asawa na tulad ni Juanito at nabiyayaan kami ng 7 anak. Palusot ko na lang. Ew! Carmela, ano ba yan ang corny mo? Halos sabay-sabay naman silang nakahinga ng maluwag at nagtawanan. Balik na ulit sa kasiyahan. Nakita ko namang napangiti si Juanito. Nakornihan din siguro siya sa sinabi ko. Ano? Bakit hindi makakarating ang mga awit? Sigaw ni Don Alejandro, si ama, nang sabihin ni Teresita na hindi makakarating yung mga singer na inimbitahan niya sa bahay dahil manghanganak daw ito. Speaking of anak, nagkaisang lahat na dapat daw 7 ang anak namin ni Juanito. Nandito na kami ngayon sa salas at hinihintay namin yung mga entertainers. Mahal, ingatan mo ang puso mo, sabi ni Doña Soledad, si ina, habang inaalalayan si Don Alejandro na umupo ulit. Di bali amigo, walang kaso sa amin yon, sabi naman ni Don Mariano at tumango-tango naman yung mga anak niya. Samantalang si Juanito nandun sa tapat ng bintana at mukhang malalim ang iniisip. Tatalon kaya siya sa bintana? Oh shucks, di siya pwedeng mamatay. Di ako makakabalik sa panahon ko pag nangyari yon. Balita ko, magaling daw si Binibining Carmelita sa pagtugtog ng piano. Tama ba, Sonia? Tugon ni Don Mariano Alfonso. Tumango naman si Sonia. Gosh! BFF pala siya ni Carmelita, so alam niya talaga kung ano yung mga hilig at kakayahan ng BFF niya. Ipinagmamalaki nga po namin ang aming bunso dahil sa galing niya pagdating sa musika. Dagdag pa ni Maria, sabay ngiti sa akin. At halos silang lahat ngayon ay nakangiti sa akin, parang manghang-mangha sila. Beno, maaari mo ba kaming handugan ng munting awitin, Binibining Carmelita? Tanong ni Don Mariano. Tapos chinitshare ako ni Sonia sa tabi niya. Hala! Anong gagawin ko? Hindi ako marunong magpiano. Sige na anak, wag ka nang mahiya. Narinig kong tugon ni ina. Mukha pa ba akong nahihiya sa lagay na to? OMG, magpapalusot pa sana ako kaya lang bigla nang tumayo si Sonia at hinila na niya ako patayo. Dali na, Carmelita! Tugtugin mo sa kanila yung pinaka-paborito mong tugtugin. Excited na tugon ni Sonia. Nanlaki naman ang mga mata ko. My goodness! Ano ba yung favorite na tugtugin ni Carmelita? Wow! Nakita ko namang nakatingin na din sa akin ngayon si Juanito. Pshh! Naintriga din siguro siya sa galing ko daw magpiano. Pinosh na ako ni Sonia umupo na doon sa tapat ng piano tapos dali-dali siyang bumalik sa kinauupuan niya kanina. Naiwan na ako ngayon mag-isa dito sa gitna habang ang lahat ng mata nila ay nasa akin. Wow! Pinagdadasal ko na lang na bumuka ang lupa at kainin na lang ako ng buhay kaysa tumugtog ng piano ngayon. Siguradong masisira ang reputasyon ng totoong Carmelita sa oras na tumama yung daliri ko sa keyboards na to. Shucks. Sorry Carmelita, but I need to do this. Huminga na ako ng malalim sa kanag.
Paulit-ulit ko ginawa yon. Puro doreme lang ang ginagawa ko. Feel na feel ko din ngayon yung pagtagaktak ng pawis sa noo ko dahil sa kaba. Buti na lang may nag-iisang tugtugin sa piano akong naalala, yung nursery rhyme na Do, Re, Mi na tinuro sa amin ng MAPE, teacher ko noong grade 4 ako. Nagulat ako kasi pinalakpakan nila ako, pero nagtataka yung mga itsura nila, lalo na si Sonia. My gosh, imagine ang isang famous na pianist na tulad ni Carmelita ay tutugtog ng Do, Re, Mi sa harap ng madaming tao. Maraming salamat po, Don Alejandro at Doña Soledad Montecarlos. Magandang gabi din sa inyo mga binibini at lalo na sa iyo binibining Carmelita. Napakasarap ng kaldereta na inyong hinanda para sa amin. Magalang na tugon ni Juanito at nagtungo na siya sa kalesa na naghihintay sa labas na kung saan nakasakay na din doon ang buong pamilya niya. Tumangon na lang ako. Masyado namang formal. Mukhang napaibig mo si Juanito sa pamamagitan ng kaldereta. Naku, mula ngayon, hahanap-hanapin na niya yan. Pangasar sa akin ni Maria. Napatingin ako kay Josefina at natawa din siya. Ay, kung malalaman lang ni Juanito na di ako marunong magluto, baka maging butot balat na siya sa gutom. Tara na, tayo'y matulog na, suwestyon ni Doña Soledad. Nasa labas kami ngayon lahat matapos naming ihatid sa gate ang pamilyang Alfonso. At mukhang may mananaginip ng maganda ngayong gabi. Pangasar naman ni Don Alejandro, si Ama. Tapos lahat sila nakatingin sa akin at binigyan ako ng ay, kinikilig siya, Lok. What? So inaasar nila ako kay Juanito? Shucks! Kinabukasan, maaga akong gumising dahil dumating si Madam Olivia sa bahay. Nakiusap ako na turuan niya akong magluto. Siya lang ang nakakaalam na hindi talaga ako marunong magluto. At dahil sa sinabi ni Maria na hahanap-hanapin na ang lutong iyon, hindi pwedeng iasa ko na lang forever kay Josefina yung pagluluto. Dumating din si Mang Raul at Teresita upang tulungan at samahan kami magluto ng agahan. Si Mang Raul ay ang kumatay ng karne para lutuin. Nalaman ko na anak pala ni Mang Raul si Eduardo na hardinero ng pamilya namin at lihim na kasintahan ni Maria. Anak din ni Mang Raul si Teresita na tagapagsilbi naming magkakapatid. Si Mang Raul ang taga-katay samantalang si Eduardo naman ang nagdala ng mga sangkap na gulay na kailangan namin. At si Teresita naman ang tagapaypay ng apoy habang tinuturuan ako ni Madam Olivia. Kailangang tamang halo lang, hindi pwedeng kulang at hindi rin pwedeng sobra. Hindi magiging maganda ang lasa ng lutuin kapag minamadali mo. Oh, tinagalan mo ang pagluto. Kailangan tamang halo lang, hindi pwedeng kulang at hindi rin pwedeng sobra. Hindi magiging maganda ang lasa ng lutuin kapag minamadali mo o tinatagalan mo ang pagluto, pangaral ni Madam Olivia.